Ayan, at nagbabalik na naman. So, ayan po, ito. Ngayon, gumagawa kami ng DIY na lettuce bouquet. So, ayan. So, nung nabili namin yan, ay naisipan ko talaga agad na gawin siyang bouquet at ibigay na immediately sa aking mommy at saka kay Tita Gemma. So, that time, ayan, nag-iisip kami kung paano siya gagawan ng design. So, ang naisip lang namin is carrots and cucumber and tomato. Cherry tomato sana, pero wala kaming makita kasi nga biglaan yan. At gusto namin ibigay na rin. Kasi, ayun nga, marami kaming ganap, marami kaming mga gagawin. So, ginagawa na namin agad. Itong video na ito, sa totoo lang, is 45 minutes nagre-record. At hindi ko na rin nagawang mag-YouTube, mag-tutorial kasi talagang gusto kong magawa na siya agad. At hindi ko inaakala na hindi ko inaasahan na aabot ako ng 45 minutes na ginagawa ang lettuce bouquet na to. So talagang grabe yung effort. Pero ayun nga, ngayon maraming mga tao na namumblema paano sila magbibigay, paano sila magpasasayahin yung mga tao sa paligid nila. Sa totoo lang, magkano lang nagastos ko dito sa dalawang lettuce na yan. Kaya dinagdagan ko na lang yan yung bouquet, ginawa namin. Tapos, bumili pa kami ng isa pang lettuce para pangkain din naman talaga yan. Pero, ito kasi, meron silang ugat. So, pwede pa na sila ulit itanim, patubuin. So, yun yung maganda doon. Pero, ayun nga, ito ay nagko-cost ng siguro yung isang bouquet na yan is parang 150, parang ganun. Oo, parang ganun nga. Or less than 200. Less than 200. Oo. More or less than 200. Ayan. Parang ganun. Ang price yan. 'Di ba? Maging practical na tayo sa panahon ngayon. Ang daming tao na nagugutom. Imagine, kung bibili ka ng bulaklak, magkano yun. Tapos, mamaya malalanta na. Pero, yes, walang masama kung makakatanggap ka noon. Ako nga, preserve ko pa. Kasi natutuwa ko yung memories na maibigay sa akin na mabigyan ako ng bulaklak is ini-store ko pa sa frame para lang makita ko siya ulit at yung makikita ko siya ay bumabalik yung memories. Ayun. So, dito naman, pagiging practical lang. Wala namang masama doon. Kanya-kanya tayo ng gusto. Pero, ayun nga. Kasi, since naisip ko din na bawal ang sweets, ayan, nag-a-avoid sila ng sweets. And then, yun nga, ay healthy naman siya. So, why not, diba? So, lettuce bouquet. Nag-DIY kami dyan. At yan, tinulungan ako ni Habi. Very supportive. Kain siya ng kain. Kita mo? Yan, sige mo yan ng muya habang habang naghihiwa. Ayun. So, ayan. Struggle is real talaga that time kasi hindi ko alam kung paano ginagawa kasi napuputol-putol pa dyan yung carrots. Ginawa ko yung best ko para maitusok-tusok siya dyan sa stick na yan. Tapos, paano siya ilalagay dyan sa lettuce. Ayun. Buti na lang na-hold nung lettuce yung mga stick pagka tinutusok siya. Ayun. So, dito, ayan, tignan mo gagawin dyan ni Happy. Tignan mo. Hindi ko rin alam, tignan mo. Tapos, sasabihin niya sa akin, tignan mo, flower. Tapos, tawanan lang kami dyan. Pagod na siya niyan Tapos, umalis na rin siya. Kasi, maaga kaming umalis na to Kasi, natatakot kami baka malate kami sa service. So, sa Rosario pa kami nag-church. Tapos yun, after the church, punta pa kami sa Binyagan. Pero, hindi kami agad nakapagpunta sa Binyagan kasi maaga natapos yung church. Tapos, yun, bumili kami ng gift para kay Riley. Ayan. So, after nun, nung punta ng Binyagan, ayan nga, naggawa na kami niyan. Tapos, ayun nga, 45 minutes ba naman, te? Ayan. Pagod na rin ako niyan talaga. Tapos, di ko na alam kung paano gagawin. Pero, I tried my best. Talaga mapaganda pa yan. Kasi, yun nga, gusto ko ibigay at matuwa sila dun sa bigay ko. Kahit na, yun lang siya. Pero, ayun nga, nakita ko naman na masaya po sila sa bigay namin ni Habi. At supportive talaga si Habi dyan kahit pagod na siya. At yun nga, natutuwa lang din ako kasi nagawa ko yan. Unexpectedly kasi hindi naman naka-expert pero
napaganda ko pa siya. Yan. Tapos, nagtaka na lang ako din dyan. Bakit yan na lang ang cucumber? Yung pala, kinain niya ng kinain. Tingnan niyo sa video ko. Ilang beses ako magat dyan. Sorry, hubby. Ayan. Tapos, dito ko naisip yung pwede pala yung maging parang leaf na mataas. Yan. Yung isa dyan, kasi nagupit tuloy. Na hati-hati ko ng parang cubes. Ayun. So, ganyan ko siya. Tapos, mamaya dyan, yung parang leaves na pataas. Yan. Gagawin ko siya. Tapos, ayan. Iba-iba kasi yung shape ng ng carrots pagka pinil mo siya, nalapad siya masyado. So, you have to cut it again. Yun. Ayan. Pa-English na ang lola mo. Yan. So, ayan. Punta tayo dyan. Ginawa parang swirl lang yung dating na paano siya mapaganda. At, yun nga. Pagka talaga gusto mo magbigay, syempre gusto mo ibigay yung best doon sa pagbibigyan mo. Ayan. At yun nga, sabi ko nga, mura lang naman. At kung gusto mo magbigay, pwede ka naman mag-DIY. Uso na yung mga ganun ngayon. At hindi naman kailangan na bonggam-bongga. Kasi once na naalala mo yung isang tao, it's very meaningful for them. Huwag mo isipin na, kasi ito lang bigay ko. No. Kasi ako po as a person, I myself personally, I appreciate small things, little things, cute things, ayan, na name it. Kahit nga bigyan mo ako ng ipit, pag bigay ko sa'yo, natuwa na ako. I still remember my sister in Christ, Kyla, nang binigyan niya ako ng ipit. Tapos binigyan niya ako ng sticky note. Sabi ko, sis, magagamit ko to. Sabi niya, talaga, gumanon siya. Tapos, natuwa din siya kasi yung bang, parang yun lang siya. Pero, yung reaction din ng tao na natuwa siya sa gift ko, yung ganon, is priceless. Hindi siya mababayaran. Kaya tayo, huwag tayong choosy pag nabigyan tayo. May mga tao kasi ganun, yun lang ang bigay. Mga ganun ba yung reaction? Which is nakakalungkot kasi, alam mo yun, paano kung yun lang yung kaya niyang ibigay? Tapos, alam mo yun, parang gusto niya magbigay sa'yo, tapos ikaw nagre-reklamo ka pa. Paano yung iba na hindi nakakatanggap? 'Di ba? Nakakalungkot. Pero sana maging tayo, sensitive and maging grateful. Yon, maging grateful kung ano ang binigay sa atin. Kasi hindi lahat nakaka-experience nun. Yon. Yan. Ayan, napahugot na. Hindi naman siya hugot, which is real talk talaga. Most of the time, laging iniisip ng iba kapag ka nagsasalita ako, ang lalim naman ng hugot ni ma'am, ganyan. Ang lalim naman ng hugot ni Dar, ganyan. Tapos sabi ko, hindi, totoo naman kasi. Kasi sa buhay natin, maraming ganun talaga. Maraming taong ungrateful. Nakakalungkot. Lalo na sa panahon na ngayon na kahit nga yung sa ayuda binibigyan ng ayuda ng gobyerno, nagre-reklamo pa, ito lang, ganyan, ganito. Pasalamat na lang din tayo dahil tayo nabibigyan. Kasi, although, ang mahal na ng mga bilihin ngayon, at ang laki ng tax, ayan, magpasalamat pa rin tayo. Yun yung dapat. Huwag na tayo maging mareklamo kasi hindi na natin mahawakan yun kung ganun talaga. At ayan na nga, patapos na ako dyan. Ay, nako, dami tumatawag. Ngayon lang ulit nag-voice record, dalawa ba naman yung tumawag sa akin. So, ayan na nga, patapos na ako dito. At ayan, finishing touch na lang talaga ako dyan. Minamadali ko na din talaga kasi gusto ko na umalis dyan kasi may extension service kami yan So, gusto ko talaga kasi maibigay na agad yan kasi baka malanta. Ayan. At yun, kasi nga marami pa kaming gagawin sa sunod na mga araw. Pero ayan, February 14 na ngayon ko siya ipopost. Ayan, very supportive talaga siya si Habi. Nagpahinga na siya dyan nung umalis siya kasi talagang pagod na yan, pagod na. At ako din, pagod na din talaga. Pero ayan, hindi ko alam ba't plastic ko yan, tapos mamaya tatanggalin ko din. Ayan, pakita ko pa yan dyan, magsasayaw. At very proud ako sa naging result. Thank you so much. Sana po na-appreciate nyo. Bye!